Kalahati siguro nung nasa merkado natin ngayon, imitation yan, hindi yan legitimate na produkto. Napakalaganap na talaga yung peke at ang pamimeke. This is an international organized syndicate, like the triad is involved. No? In the Western countries, the mafia is involved. Ay, bilyon dolyar ang pinag-uusapan dito. Sa reklamo, anytime pwede silang tumawag sa opisina namin kung makakareklamo pa sila. Kung katulad ganun, sakit sa puso yung gamot mo, hindi ka na makareklamo. Yun ang mahirap doon, no? Mas delikado yun, no? Ang binibili nyo ba ay orig o imitasyon? Ang tao bang kausap nyo ay tunay o nagpapanggap? Kasama ba kayo sa mga tumatangkilik sa mga sindikato ng peke? Ngayong gabi, titignan po natin ang peke, ang namemeke, at ang nagpapapeke. Ako si Mike Enrique. Ito ang Eyewitness. Kanya-kanyang racket. May sumusunod sa panahon at pagkakataon. Ngayon, pati peking tao nauuso. Mahigit isang taon nang nanggagamot sa klinikang ito sa Borja Building, Rizal Avenue, Santa Cruz, Maynila, si Jaime Rosillas. Kumpleto ng kagamitan ng doktor ang klinika. May mga sertifikasyon pa at mga libro ng doktor. Meron pa rin sekretarya. Sexually transmitted diseases o mga sakit na nakuha sa maduming pakikipagtalik at mga problema sa pakikipagtalik ang karaniwang kinukonsulta sa kanya. Pero maging ordinaryong karamdaman ay ginagamot at iniresetahan niya. Isa sa nagsasabing napagaling ni Jaime Rosillas ay ang kanyang naging sekretarya. Binigyan niya ako ng treatment. Yung Neo Black at saka yung procedure kung how to meditate at high blood. So, binigyan niya ako ng tamang procedure, saka yung tabletas. Within 3 days, normal na. 100 hanggang 500 piso ang bayad sa bawat konsulta. Sa unang tingin, tila siya'y isang totoong doktor. Balit nang siya naman ang aming suriin, ganito ang aming natuklasan. Walang lisensya sa PRC o Professional Regulatory Commission si Jaime Rosillas. Hindi siya totoong doktor. Hindi na ito ka na nagpa-practice ito. Dito lang yung bago. Galing ka ng Quiapo, di ba? Ha? Galing ka sa Quiapo. Pero ano ko, sekretaryo ko ron. Sekretary na. Kay Dr. Angeles. Naging sekretary ka ng doktor. Kaya... Doon ka natuto. Bilis ka ba? Ilang taon naging sekretary? Matagal. Doktor, pinasukan ko eh. Pero ano yung dati niyong trabaho? Sino? Kayo, bago kayo naging sekretary ng doktor, ano yung dati niyong trabaho? Ayun, ano ko, katulong niya nga ako. Ever since yun na yung trabaho niyo? Pero ano yung tinapos niyo talaga? Ha? Ano yung tinapos niyo talaga? Tinapos ko, third year. Third year. Third year high school. Ang lalaking ito ay nagpanggap na may sakit na tulo at ginamot at diresitahan ni Jaime Rosillas. Isa siyang agent ng Special Project Unit ng Western Police District. Matagal nang sinusubaybayan ni Senior Inspector Antonio Cruz ang peking doktor na si Jaime Rosillas. Ano ba, doktor? Paano siya gusto mo? Ginagawa lang ko yan. Ano ka ba lang, Seta? Ginagawa lang ko. Ha? Ginagawa
Pero nagagamot ka? Tapos na-verify namin Sa hayop? Mga genetology sa mga sexually transmitted disease. Sexually? Yun. Ano ko nga? License ka? Hindi yun. Ha? Hindi yun. Ba't nagagamot ka? Experience lang. Ha? Experience. Ayon sa Peking doktor, wala na siyang maisip na hanap buhay para kumita ng pera. Kaya niya naisipang manggamot dahil hindi siya tunay na doktor. Di naman daw delikado dahil wala naman siyang napeperwisyo. Karaniwan nagpapatingin sa'yo ng sakit. Yung mga ginagamot mo. Minsan, yung papalagay ng bulitas. Hindi ko naman kaya yun. Ha? Lalagay yung bulitas. Lalagay yung bulitas. Hindi ako naglalagay. Ayun, isa sa naglalagay. Yung sa prostate, halimbawa, nagkaroon ka ng sakit na prostatitis. Iti-drain yung prostate mo. Sasabihin, hindi ba magpapadrain ng prostate? Oo, yung padrain ng prostate. Dinidrain ko prostate, no? Surgery yun, di ba? Hindi, dito sa puwet. Minamassage lang. Minamasahe ko na yun. Hindi, yung sa akin naman, hindi naman ako Kung ano nakakapirwisyo. sinabi niya sakit niya? Hindi, kung halimbawa, case to case lang. Hindi ka mukha nung halimbawa, hindi mo kaya, papakailan mo. Halimbawa, for example, hindi mo kaya, papakailan mo, hindi ko pinapakailan. Hindi. You'll be charged with no crimes. Illegal practice of medicine under the special law and for estafa. For possessing qualifications which you do not possess. Hindi lamang mga naaaresto ang nakakalaboso. May mga nakukulong din dahil ng huhuli at nagkukunwaring pulis. Si Ricky Gabriel ay natiklo nitong nagdaang Mayo 25 ng mga operatiba ng General Assignment Section ng Western Police District. Sumasakay siya sa taxi, naka-t-shirt ng WPD Police, kulay blue. Tapos noon, sakay sa taxi, sasabihin niya sa taxi, arkilayin ko muna yung taxi mo. Iikot sila ng iikot dito sa Metro Manila, sa buong Manila. Pinasakay sa taxi ang taong hinintuan dahil formang pulis at pinakasukit na peking baril sa bewang, hindi nakahalata ang biktima na peking pulis si Ricky Gabriel. Sabi niya, bagahan siya muna kita, dito ka sa loob ng kotse. Ulis ako. Pagdating sa loob ng kotse, hold up na. Kinuha na ngayon yung kanyang pera, cellphone, pagkatapos yung cell card. Hindi namin na rin yung pati taxi driver. Kinuha na rin yung kanyang earning ng 1,600, pati yung pamasahe, yung kanyang taxi fare na mabot siguro ng 546. Kaya siya, na-demanda ngayon lahat-lahat, ang nakuha niya is 9,296. Lahat-lahat, ganun ang ginawa niya. And then, after which, wala niya na, alis na. Alis na kayo, uwi na kayo, pulis naman ako eh. Itinanggi ni Ricky Gabriel ang bintang. Subalit ayon sa mga pulis, maraming pagkakataon na siyang nagpanggap na pulis. Makakasira ka sa image ng pulis. Makakala ng mga tao kami gumagawa niyan. Araw-araw ba ginagawa mo yan? Pagka wala kang pera, ganun ang ginagawa mo sa operandi mo. Ba't nahuli ka? Ganyan ang ginagawa mo. Ilang beses ka lang nahuli rito kung hindi mo ginagawa. Mga ka na magaling Ilang beses ka dinala rito sa General Assignment. Nadagdagan ang kasong isinampa sa Peking Police na si Ricky Gabriel. Dahil sa isang shabu session ito inabutan ng mga nakaarestong tunay na pulis. Si Ricardo Gabriel, alias Ricky, sinampa namin siya ng robbery with intimidation at saka yung estafa for non-payment of taxi fare. Tapos yung kasama niya dun sa session, itong sila Peter Garcia at saka si Bembol Ramos, sinampahan namin sila ng Section 16 at saka Section 16 ng Article 3 ng Republic Act 6425 sa Dangerous Drug Act na gamit ng shabu. Ngayong pasukan, maging mga estudyante may racket. Ang kanilang pinepeke registration card. Karaniwan ng customer ng computer rental shop na ito sa lungsod ng Caloocan ay mga estudyante at mga teacher. Subalit kapag konti na ang tao sa bandang hapon, pwede ka nang magpagawa ng peking registration card. Bali, dalawa. Iba ng name.
sa pamamagitan ng computer, kopya ang tunay na registration card. Kamukha halos ng tunay ang peke. Ang pagkakaiba lamang ay sa papel na ginagamit at walang nakaimprenta sa likod ng peking registration card. I-grades meron kayo. Resibo. May resibo magkano? Pareho rin? Maliit lang yun ah. Wala bang bawas yun? Resibo na, ano? Resibo na? Oo. 30. Kaya ang grade? 120 rin. Sa halagang 130 pesos, pwede ka magkaroon ng registration card. Pwedeng ipameke sa magulang na naka-enroll ka kahit hindi. O pwede ring makadugas ng pera sa magulang sa paglalagay ng mas mataas na halaga sa tuition fee na binayaran. Ganyan na rin yung price mo. Taasan ko pa. Lakasin mo upet ah. Lahat pinepeke. Lahat ginagaya. Paano kaya umuubra? Yan ang ating tutunghayan sa pagpapatuloy ng Eyewitness. Nabebenta sa murang halaga. Sa unang tingin, barya-barya lang. Pero malaking negosyo at pera na. Ngayon, pangdaigdigan o international na ang mga sindikatong namemeke at nangongopya. Dati bihira lamang ang nakakabili ng compact disc o CD dahil sa taas ng presyo nito. Ngayon, usong-uso ang mga CD. Higit na malinaw ang tunog kumpara sa awitin at higit na malinaw ang video kung pampelikula. Daksa din at tabi-kabila ang nagtitinda nito. 350 hanggang 450 ang halaga ng original na CD o VCD. Pero maaari kang makabili sa halagang 100 hanggang 80 pesos. Peki nga lang. Oh, magkano? 100 lang? Mas mahal yung XXX. Yung mga movie, 100. Okay lang, malinaw rin. Clear. Marami rin kasi parang original din kasi yan eh. Sa kanila naman pwedeng ibalik eh, ganun. Pwedeng ibalik, pwedeng papalitan ulit, ganun. Pag hindi maganda. Pag hindi maganda. Maging peking VCD player, makakabili ka ng mura. Iba ang tatak sa harapan at iba ang laman na makina. Ito Sony, ito Elite. Kaya pala mura eh. Pero ano yan, Sony Technology. Sony Technology. Yeah. Saan gawa ito? Ano symbol? Sony Technology. Kapag itry doon. Taiwan. Ito ang malaking problemang hinaharap ng mga lehitimong kumpanya na namumuhunan at nagpapakahirap na gumawa ng pelikula at mga kanta. Ano bang investment ng pirates? Yun lang disc na ang halaga niya ay magkano lang. No? At that's it. Bebenta na nila yan. Tumubos lang maski 5, 10, 20 pesos eh, okay na sa kanila. Ang lehitimo, mag-uumpisa ka sa product development. Meron kang research and product development dyan. Tapos magbabayad ka sa composer, magbabayad ka sa singer, magbabayad ka sa recording studio. Ipopromote mo yan. Gagastos ka magbabayad ka ng taxes sa gobyerno. May marketing expense ka. No? Merong royalties na binabayaran. So talagang malaki ang cost. No? Si Danny Olivares ang presidente ng Philippine Association of Recording Industries o PARI at direktor ng Program Regulatory Board o VRD. Sa kanilang kalkula, 4 sa bawat 10 CD na may lamang kanta ay peke. 7 naman sa bawat 10 pelikulang nasa compact disc ay peke. Kung hindi kayo ang kikilos, lalong lalaki ito. Baka sarado na kami. Baka wala na kami. Sarado na yung industriya. No? We have to take the initiative eh. Dahil survival ang pinag-uusapan. Kailangan kayo na magkusa. Oo, survival to eh.
Hindi na patago-tago ngayon ang pagbebenta. Lantara na. Hindi na limitado sa bangketa, maging sa mga tiyanggi, sa malalaking shopping mall, may peking ibinebenta. Literally, from Aparito Hulo, lahat ng bayan, sa palengke, sa sidewalk, sa mga malls, malaganap. Sa mall? Meron sa mall? From the Bakya Mall to yung pinakasikat, mga high-class mall. Tinatayang mahigit 1 bilyong piso ang nawawala sa industriya ng nakaakbang pumatay dito. Sindikato ang hinihinalaang nasa likod ng pamemeke ng mga CD at VCD. Hindi ganun kasimple ngayon. This is an international organized syndicate, like the Triad is involved, no? In the Western countries, the mafia is involved. So, malaking pera to. Ay, Big time. bilyong dolyar ang pinag-uusapan dito. Karamihan sa mga peking CD at VCD ay imported o nanggaling pa sa ibang bansa. International ang organisasyon, at may mga sigurado yan, may mga hindi naman financier, kundi mga kasangga or mga sumusuporta pag nahuhuli sa mga highly placed officials. Mahirap ding tugisin ng mga distributor o ang mga nagkakalat ng mga peking compact disc dahil sa uri ng kanilang operasyon. Saan mo galing yung pare? Ano nagdadala sa inyo? Nagdadala. Inaango lang to sa sa barter. Sa barter. Meron niyang distribution arm sa Binondo, sa Quiapo, Cubao, sa Ayala, sa Alabang. Meron niyang distribution arm. Alam na mga tao kung saan pupunta. At ang magaling dyan sa kanilang sistema, ang ginagamit ng nila ay mga pagers or cellphones. Wala ding mangyari sa mga panghuhuli sa mga nagtitinda sa bangketa. Pagkatapos tugisin at mahuli, nagsusulputan na naman sila. Kunwari, hulihin namin yan. Pagkaranas ng oras, andyan na naman. Ngayon, arestuhin mo naman yung mga nagtitinda. Paila mo ng kaso. Malamang yan, ang bibigyan ng pangalan, fake. Ang bibigyan ng address, fake. Pag sabihin na ng DOJ, wala na, hindi na nagpapakita. Lumakas din ang loob ng mga nagtitinda ng mga peke. Tuwing magre-raid ng mga yung mga record o yung video producers. Alam mo, kahit yung mga kotse nila, binubutasan yung tires, sinisira yung bintana. Hinahanapan nila. Yung pirates have gone beyond the bounds talaga. Talagang sinisira din yung mga police, yung mga NBI, yung mga kasama. Talagang nalabanan na. Ano ba ito? Parang outright war na rin sa state ito. And it's the people, the pirates na talagang are in violation of violate the laws or further complicate matters by taking militant action. Parang sila pang sila pang matapang dito. Subalit ang kanilang labis na ikinababahala ay ang pagtulpot sa mga pagawaan ng mga peking compact disc sa ating bansa. Sa isang raid ng pagawaan ng peking CD, naakumpiska ang isang modernong makinarya na umabot ng hindi kukulangin sa 1.5 bilyong dolyar ang halaga. Umaabot ng 4,000 pirasong CD kada oras ang kayang gawin ng nakumpiskang makina. Isang factory na, yung sabi ko na 4,000 CDs every hour ang pinoproduce nito. At ang nag-operate nito, isang taga Macau. In collaboration with the local Chinese Filipino. No? Ang informer namin dito ay mga datihang empleyado rin. No? At yun ay binigyan namin 100,000 piso. Pagkahuli, kinabukasan, binigyan namin yung reward. No? Sa paggamit ng mas modernong makinarya, naibebenta ng mga pirata ng mura ang mga peke at nakakagawa pa ng mas hawig sa urig. Ito yung genuine, ito yung fake. Okay? Halos pareho yung cover, Talagang, siyempre, kukuha mo lang ng retrato yung original. Edi meron ka ng... Scan mo lang yan sa computer. Oo, sa computer. Although makita mo, meron diferensya ang kulay. Ito ay medyo namumula-mula na. Ito yung original, no? Hindi kasing pula.
425 to. Oo, oo. Ito magkano? Siguro 80 pesos lang. Ayon sa mga otoridad, dito sa ating bansa naglilipatan ng mga sindikatong namemeke ng CD. Ibang ASEAN countries kasi naghigpit na. Let's say Hong Kong, yung possession ng reproduction machine ng CDs or replicating machine, kailangan kunan mo ng permit from the government. So mahigpit na sila. So natural, ang tendency is lumipat sa hindi mahigpit na lugar. Ayon kay Danny Olivares, maaaring makahawig ng orihinal ang mga peking ginagawa. Ngunit hindi lubusang makukopya ang kalidad na ginagastusan at pinaghihirapan ng mga tunay na lehitimong kumpanya. Muslim. Puro Muslim. Pangano pa ito, iba yung base, iba yung Oo. sipanan ko. Oo. Bamba ng tulog, ano? Subalit para sa mga nais makabili ng mura, hindi pansin ang problema. Di na alintana ang diferensya ng tunay at peke na kinop. Karamihan niya latest. Puro bago. Advance kasi yan eh. Katulad nito, MIP oh. MIP, Battlefield. Palalabas pa lang yan oh. Ito, hindi pa napapalabas yan oh. Mahilig ba kayong pumorma at bumili ng sikat na tatak pero walang pera? Yan ang ating tutungayan sa pagpapatuloy ng Eyewitness. Mga t-shirt, polo shirt at iba pang klase ng damit, may mga tatak tulad ng Lacoste, Polo Saint Laurent, Armani. Kung sa labas nyo bibiliin, kulang ang 5,000 piso ninyo. Dito, sobra-sobra na ang 500 piso, may tawad pa. Mga bag, belt, sapatos at iba pa. Sa labas, 2 hanggang 3,000 piso. Dito, sobra-sobra na ang 300 piso, may tawad pa. Mahilig ba kayong pumorma sa maliit na halaga? Mahilig ba kayo sa mga kilalang tatak sa maliit na pera lang? Dito, magsasawa kayo. Hindi lamang mahihirap at walang pera ang bumibili ng imitasyon, maging mga may kaya na gusto ng magarbo sa murang halaga. Sa mga tiyangge na tulad nito, makakabili ng mga imitasyon ng mga mamahaling pabango sa konting halaga. 200. Ha? 70? 170. Wala ako, 70. T-shirt at damit na imported sa presyong katumbas lamang ng 10% ng presyo ng original. Murang-mura. Sa Sanggawa, 1.5 lang to, ha? Ay, ano sir, sale namin yan. Walking size na kasi. Ah, size? Galing ng Okay. Europe. Magkano to? 550. Sanggawa? Korea? 400 kaya. 450 lang. Ha? 450. 450? Sagad na presyo. Original ba yan? Hindi po, bali imitation lang siya. Sapatos at bag na katumbas ng isang buwang sweldo ng karaniwang manggagawa kung bibilhin ang tunay. Dito, mabibili ng 500 piso pababa lamang. Maging mamahaling pyesa ng mga cellular phone, dito makakabili ng mura. Ano to? Ito, Nokia China? Opo, medyo po mura kasi po yung Nokia Japan. 1,000 plus po yun eh. Yung original. Yung Japan? Oo. Meron kayo, no? Wala po Ito, kami. magkano to? Hanggang 350 po yan. Nokia 450 to rin mo hanggang Opo, 350. hanggang 350 lang. Eh, Nokia sa Europe yun eh. Yun nga po, yun po lumabas ngayon kasi hindi kayang abutin ng tao. Kumbaga po, may dumating ang China na mas mababa yung kayang abutin ng tao. Aminado si Deputy Executive Director Glodo ng Interagency Committee on Intellectual Property Rights na daksa ang lantarang bentahan ng mga peking produkto. Kung titingin mo kayo sa market, talagang makikita ninyo na napakalaganap na talaga yung peke at ang pamimeke. Well, yun ang mapapansin ninyo sa market na kung minsan hindi nyo na makikita yung ginagawa ng mga agencies behind this anti-piracy. Noong nagdaang taon, binigyan ng babala ng Estados Unidos ang Pilipinas. Bibigyan ng pangkalakalang parusa kung hindi mababawasan ang ating paglabag sa mga produktong peke. After showing them our accomplishments,
accomplishments ng PNP, ng NBI, ng DOJ, ng Interagency Committee on Intellectual Property Rights, ng Intellectual Property Office, nakita nila na we are doing our work. Subalit ayon sa mga otoridad, hindi maaaring basta na lamang arestuhin o kumpiskahin ang tindang mga peke hanggat walang nagrereklamo. Yan ang itinatakda ng batas. Ang kailangan lang namin yung cooperation ng IP owners eh. Kasi without the complaint of IP owners, hindi naman kami pwedeng mag-proceed mag-initiate ng investigation eh. For the reason that we're not competent to identify genuine and counterfeit as against the other, di ba? Ang responsibilidad ng paghahabol at pangangalaga ng karapatan sa produkto ay nasa lehitimong may-ari, wala na sa gobyerno. Sa mga bansa na mas mayayaman na, no, palagay mo, gaya ng Hong Kong, gaya ng Singapore o sa Amerika, sa Canada, may suporta ang gobyerno na ibinibigay doon sa mga may-ari ng intellectual property. Mas kaya kasi nilang pondohan yun eh. Ang mangyayari doon, kung ikaw ang may-ari ng intellectual property, tatayo ka lamang bilang testigo laban doon sa mga namemeki ng produkto mo. Dito sa Pilipinas, pag ganun ang ginawa mo, walang mangyayari. Marami sa mga peking produkto ay inaangkat pa sa ibang bansa. Well, sa reports ko, marami ang nanggagaling sa Malaysia, sa ating neighboring countries. Malaysia, ano Oo. pa? Malaysia. China, Taiwan. Yan, dyan yung mga nanggagaling. Tinaasa na ng bagong batas ang parusa sa mga namemeki. May kasama na ngayong pagkakakulong. Subalit ang mahirap ay ang pagtatapos sa mga kasong isinampa. Walang ganong klaseng pera yung mga kumpanya na yan. Pero syempre, mamimili ka. Pag namili ka ngayon, syempre, ang iniisip mong mangyari, tumigil lamang sila. Yun ang yun ang talagang rason dyan kung bakit mo ginagawa yan. No? Hindi mo ginagawa para makulong. Bagamat, kung hindi sila titigil, ang mga kumpanya na seryoso sa programa nila, payag gumastos at malugi. Malaki nawawala sa kumpanya sa ganitong klaseng gastos. Eh. Wala namang kasalanan sa pananaw ng batas ang pagpili ng peke. Kung ikaw ang bumibili, wala. Ikaw ang biktima eh. Kung ikaw yung namimili ng peke, ikaw ang biktima. Ikaw ang pinoproteksyonan ng batas natin. Hindi lamang gobyerno ang nawawalan ng buwis, maging ang mga tunay na may-ari ay nawawalan. Kahit na nakapagbibigay ng hanap buhay, nakakamenos ang mga mamimili. Sa huli, ang karaniwang tao pa rin ang lugi dahil sa mga peke. Dahil illegal ang kanilang aktibidades, sigurado ko, yung mga trabahador doon, hindi kumikita ng sapat. Hindi nagko-comply sa minimum wage yung mga establishmento na yan. Walang social security ang mga trabahador dyan. Walang security of tenure. Pwede kang tanggalin dahil sabihin lang nila, baka mahuli, sarado na kami bukas. Ang piracy, ang pamimeke, pagnanakaw yan. Kapag ikaw magulang, bumili ka ng isang bagay na peke, kasama ka na sa pagnanakaw. Parang kasama ka na ninakawan mo ng intellectual property. Yung kapwa mo. Lantaran ang pagbebenta. Masusugpo pa ba? Magpapatuloy ang eyewitness. Kung ano ang mas sikat at mabenta, yan ang paboritong kopyahin at gayahin. Paano linalabanan ng mga peke? Sa mga bangketa, makakabili ng mga paninda na wala pa sa kalahati ng dapat na presyo ng tunay na produkto. Subalit kapag pinuksan na, minsan iba ang laman. Isang halimbawa ay ang toothpaste na ito. Binuksan natin. Amoy ng kalaban naming toothpaste, no? Well, we do hope na sana hindi na nila nilagay yung kalaban namin toothpaste dahil sayang naman hindi nila matikman yung product namin. But definitely this is not, the content is not our product. Ayon sa Unilever Philippines, pinupuntahan nila ang sinasabing nabilhan ng mga produktong peke ang laman. Sa kumpanya namin, ke isa siya o dalawang piraso siya, significant sa amin yan kasi kamukha niya na nababalita yan and it's bad for the brand. Nakakabawas ng kumpiyansa siyempre ng konti yan. Ano? Pero numerically, hindi siya significant right now. Hindi siya significant. Maliit na bahagi lang siya. At usually, pagka may nahuhuli, na-apprehend, medyo tumatahimik sila. Ang kanilang payo,
huwag magtaka sakali sa presyo. At kapag may duda, magreklamo. Gusto natin makatipid, no? Mapapakita sa kanila, nakabungkos. Meron pang mga ibang operation na sasabihin, uy, may pa-contest kami. Pag bumili ka ng 5 nito, merong bibigay sa yung 1,000 pagka nabunot ka. No? So, these are the things na kung sa tingin nyo is hindi ka panipaniwala, huwag na kayong maniwala. Sapagkat malamang ang mabibili nyo talaga fake, lalo na kung hindi doon sa mga suking yung tindahan or supermarket ang binibilan nyo. Gusto papapunta tayo ng tao para ma-verify yung tindahan, kung ano yung laman ng tindahan. Doon natin nalalaman at doon natin napipigil to. Kaya lately, kung may nare-report sa atin, natipigil yung proliferation kasi nababackcheck natin yung mga outlets na nirereklamo nila. 50 hanggang 60% ng brandy na iniinom sa Pilipinas ay Fundador. Pero sa pagbili ng Fundador, ingat, baka sa paghahangad ng mura, peke ang makuha. Pwede rin natin makita ngayon na ang mga differences para isang tingin pa lang, alam mo na kapag kaduda-duda ang produkto o pwedeng tunay, pwedeng tignan. Sa itsura. Sa itsura pa lang. Sa presyo. Bibigyan sa'yo na, napakamura to. Mga 220 lang o 200 lang kada bote. Diyan pa lang, yan ang unang palatandaan na it's too good to be true. Aminado ang Allied Domec na sila ang numero 1 target ng mga namemeke ng alak. Dekada 60 pa lamang, pinipilit ng kopyahin ang kanilang alak. Sari-saring klase ng peke ang lumabas. So akala nila, generation after generation, no? Ayos lang, hindi naman kami nahuhuli, wala namang nagsusumbong, wala namang nagko-complain, nagsasampa ng kaso. Kaya okay lang siguro. So dahil dyan, lumaki. Ngayon, dahil sa mga efforts natin, no, na medyo nahihirapan na sila, specifically sa Metro Manila, hirap ng mga production ng mga ganitong klase fake na alak. Karaniwan ay sa mga probinsya at sa maliliit na tindahang hindi nagbibigay ng resibo, binebenta ang mga imitasyon. Ang ginawa ng Allied Domec, lumaban at tinugi ang mga namemeke. Pero yung mga operations nila, tuloy na? O tuloy pa rin o hindi na? Humina. Minsan wala. Minsan ay... So, masasabi natin na epektibo yung paglaban. Yes. Pangatlong taon na ito namin pinaglalabanan at nagkakaresulta naman. Napilitan din ang kumpanya na ibahin ang kanilang lalagyan at maglagay ng mga tinatawag na security features na mahirap gayahin ng mga patakbuhing gawaan. Dahil, for example, ang mga caps na nito, yung mga aluminum version, mga lumang version na yan, hindi na yan existent, hindi na yan minamarket. Ang tunay na Fundador ay ngayon ay may ang tinatawag na Goala na cap, ang plastic na Goala cap. Pwede mong i-pour out, kaso hindi mo kayang i-pour back in. Hindi mo pa pwedeng ipasok ng liquid. Yung mga peke, wala nito? Wala nito. Ayon sa Levi Strauss Philippines, tinataya nilang may 2 hanggang 3 peking Levi's sa bawat lumalabas na orihinal. Siguro kung mga 2-3 peke sa bawat isang original, meron kang aabutan. Meron kang aabutan na gano'n. Ang Levi's nasa 13 countries in Asia, including Australia, New Zealand, Japan, you know. So, siguro tayo, nasa top 5 siguro tayo. Top 5 ba? Sa problema ng counterfeit. Isa ang Levi's sa mga masigasig na lumaban sa mga namemeke. Balit ayon sa kanila, matagal at magastos ang pagtugis sa mga pirata. Ang mas visible na makikita mong nandyan ay yung mga maliliit na mga tailoring shop. Yan ang nagbibigay talaga ng mukha dito sa ating problema at nagpapalaki doon sa problema. Pero ang tunay na kumikita dyan talaga, yung meron sariling pagawaan. Dahil lahat yung kontrolado nila mula sa materyales hanggang sa presyo ng pagbenta. Sa kanilang kalkula, kalahati ng mga bumibili ng peke na Levi's ay alam na hindi original ang binibili nila at gusto lamang pumorma. Kung minsan lang sa 1-2 buwan, meron ako matatanggap na call. Sabihin sa akin, Mr. Martirino, nakabili ako ng Levi's 2 linggo lang, nag-shrink na. O 2 linggo lang, kinalawang yung botones o natanggal yung botones. Tapos
Sabi ko, dali mo rito, tignan natin. Pag tinignan namin yung produkto, fake. Ano to, toro? Kaya ang kanilang payo, bumili lamang sa mga lehitimong tindahan at huwag sa bangketa at sa naglalako. Okay lang yun. Hindi lamang pamporma ang ginagaya, kahit gamot, may peki na. Ayon sa Bureau of Food and Drug, karamihan ng mga peking gamot ay mga antibiotic. Yun ang mas delikado kaysa yung parallel import na ginagawa namin. Kasi baka walang laman. O baka may laman man, iba pa. Iba yung ginagamot mo, iba yung sakit. No? Yun ang mas delikado. Karamihan sa mga gamot na peke ay imported. Balit may mangilan-ngilan na dito sa ating bansa ginagawa. Nanggagaling yan sa iba't ibang parte ng dito sa ASEAN. Yung iba, napansin namin galing, may mga tatak na galing Indonesia, galing Malaysia, galing Thailand. No? Pero meron ding fake na nanggagaling sa Pilipinas din eh. Na ginagawa dyan sa tabi-tabi. Ginagaya lang yung branded products na mamahalin. Tapos binibenta sa Pilipinas. Ang problema kasi, napakahirap hulihin. Dahil sa dami ng ports of entry sa Pilipinas, bantayan mo sa Mindanao, mamaya pinapasok pala sa Pangasinan na. Ang kanilang ikinababahala, buhay ng tao ang nakataya. Yung sakit sa puso, inom ko, walang laman. So, yun ang nakakatakot doon. No? Yung marami kami nahuhuli noon. Tapos yung mga pills na para sa mga nagbe-birth control, yun, inismagad din yun kasi mamahalin eh. Ayon kay Direktor William Torres, mahirap mapigil ang pagpasok ng mga peking gamot sa bansa. Kaya ang kanilang ginagawa, hihigpitan na lamang ang mga butika. Araw-araw binibisita ng mga inspektor ng BIFAD ang mga hinihinalaang nagtitinda ng mga gamot na peke. Ang inspector, when they go out in the market and go to the outlet, alam na nila yan eh. You know, they already have that experience, ano? Punta sila dyan, tingnan, nakita na nila ito, oops, suspected, collect. Anytime, pwede silang tumawag sa opisina namin kung makakareklamo pa sila. Kung katulad ka sakit sa puso yung gamot mo, hindi ka na makareklamo. Yun ang mahirap doon, no? Maging ang mga namemeki ng pera, umaasenso na. Nagiging high-tech na rin o gumagamit ng makabagong teknolohiya. Nagagawang kopyahin pati ang ibang mga security mark ng ating pera. Yung genuine, yung pagpiprint nito, nilalagyan ng mga designs at saka mga features na meron ng mga security features. Ang isa nun, itong watermark. Saka ito, ayan, yung watermark na gano'n. Itong fake wala? Meron din sila. Karaniwang target ay ang 1,000 piso at ang 500 piso. Karamihan sa mga peke ay halos kamukha na ng tunay. Unang-una, hihipuin mo siya. Kung meron kang mafe-feel dito, may mararamdaman kang maaligas-gas, ano yon, magandang klase yon at yun ay isa sa mga sign na yan ay genuine. Sumunod na dapat tignan ay ang security mark na makikita kapag direktang itinapat sa ilaw ang pera. Ang genuine pa, meron din siyang yung sinasabi nating security thread. Yun yung parang hibla dyan na naka. Sa gitna? Oo, yan, dyan sa lugar na yan. Ito ang security thread. Yung counterfeit, yung fake, ayan. Dito wala siyang security thread. Pera, edi kung lagi nilang may palatandaan naman ng 500 piso na mahihirapang gayahin ng mga namemeke. Ginalaw natin yung pera, kahit anong direksyon, makikita mo nagbabago ang kulay niya. Minsan kulay green, minsan kulay blue, minsan kulay gray. Samantala ang counterfeit, wala kang makikita, iisa lang ang kulay, yan. Iba din ang papel na ginagamit ng mga namemeke. Meron din itong security fibers, yung sinasabi nating mga maliliit, yun yun, mga filaments, mga hibs lang. At yun yung mga parang maliliit parang na yan. himulmul. Himulmul. Na pwede yung parang kahel. Pick off mo, pwede mo yung matatanggal sa genuine. Magpapatuloy ang eyewitness. May nakakamenos, may nakakanap buhay. Subalit kung ating tutuusin sa bandang huli, tayo din ang nawawala. Unti-unting babagsak ang lehitimong negosyo. Nawawala ng buwis ang gobyerno. Dadaksa ang mahinang klaseng produkto. Pero dito po sa atin, mahirap makita ang mangyayari pa lamang. Ang mas nabibigyan ng atensyon ay ang mura at ang madali. Kahit hindi tunay,
kahit peke. Para sa Eyewitness, ako si Mike Enriquez.